Hindi kaya sa susunod si Bangag na ma-impeach? Itong lower house, nagpasa nitong kanilang yung unang lang articles of impeachment na hindi talaga sila dumaan sa due process. Hindi nila ipinakita. Hindi nga nagkaroon ng copy si Kong Marcoleta nung articles of impeachment 1, 2, 3, 4 na yun. Kasi isinekreto nila. Hindi nila pinaalam sa mga kongresista. Di ba, sinabi doon sa first part ng hearing na pinapirma lang sila na hindi nila nababasa yung articles of impeachment. Well, it's a good thing dahil nga na-archive ito, meaning ang paliwanag nila doon, i-archive, isasantabi na lang muna, but I think dismissed without prejudice. So meaning, tapos na actually. Pero kung meron pa silang makita na kung ano namang kadyutahang mga like ebidensya, which is wala na yan sila makikita. Kung meron man sila makikita, gawa-gawa na naman nila. Pwedeng pag-usapan muli, pwedeng buksan muli. Kasi simula pa lang, alam naman natin, di ba, may mga lumabas nga na nagkabayaran. So napakagaling, alam mo sana ganun lahat ng kongresista, no? At mga senador. And ganun din si Alan Cayetano, maganda yung kanyang pagpapaliwanag. Okay? Ako naman, gigil na gigil ako dyan dati sa kanya dahil, di ba, sinasabi ni Alan Cayetano na ninakaw ni Marcos Jr. yung pati minuto niya during the Vice President debate. Di ba, naalala niyo yun? Anti-Marcos talaga. Maganda yung performance doon. We have to address that. We have to bigyan natin siya ng credit kasi maganda din yung kanyang pagpapaliwanag doon na ang sabi niya, antay na lang kung gusto niyong tanggalin si Sara Duterte, antayin niyo na lang yung 2028. Well, ang purpose talaga nito ng kanilang paggigipit kay Sara ay kalimutan yung mga ginagawa ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, dapat isunod na dyan sa Senado ang pag-iimbestiga dito sa polvoron. Okay, polvoron effects na may namatay na si Tantoco. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Nakikita ko, hindi kaya sa susunod si Bangag na ma-impeach?